culture at ma-inspire sa mga success stories, Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sir Andy. Good morning, Morning po. Salamat Sir. po na napasyal kayo. Opo. Nabisita niyo kami. Alipin yung bahay ko, Sir Bati. Ay, maganda. Kita ko na kayo ng personal. Pinapanood lang namin kayo. Ay, ganun po. So, nandito Kayo na ng personal at as. Tagal na ba kayo nanonood? Ako po, OFW po kasi ako. Saan kayo galing? Ano po ako, base po ako ng dati Kata, Eh ngayon, for good na. Bakasyon lang. hindi po, for good na po. Pero ano ako, ano ang tawag dito? Freelance po ako. Nag-freelance na lang ako. So, pa ganun pa rin. Hindi na. Pag ganun po. Trabaho mo, sir. Maganda trabaho mo. Tigano lang po. Napingit na tayo. Anong araw ito lang lote nakuha ko. Hindi ko akalain na makukuha ko ito. lahat. Bago makuha ko yun. Di bali ano po ito pitong lote po ito Oh. So, Wow. isa, Unti-unti. dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Kaya yung bahay ko naka. Sir Andy, engineer ka? O ano? Ano ba? Ano lang ako, vocational lang. Ano talaga? Foundry, technology. Swerte mo. Maganda yung trabaho mo. Pero sa dami ko ng pinagdaanan po talaga kailangan talaga check. Tsaka baka kung malaman mo yung ng buhay ko, baka maiyak. Sige. Prepare tayo, sir. Mag-prepare tayo. Medyo 2016 pumunta kami ni Mrs. sa Balanga. Ngayon nadaan kami ng Pilar. Doon sa Caltex, merong nagbibenta ng mga Seedlings. Paano po, seedlings. Ah. Ngayon nakita ko yung dalawang nyog. Sabi ko, "Sir, coconut po ba? Coconut dwarf po ba yan?" Sabi ko, "Coconut dwarf po yan." Oo. Sabi ko, "Magkano po ba?" Ang presyo pa sa amin 450. Oo. Sabi ko, baka pwedeng 400 na lang. Sa Makatod, binigay. After tingnan ninyo. after Ilang 10 years. Tignan niyo po. Ngayon lang po nagbuka. Kaya minsan pagka hindi po trusted yung Oo, tama. bibili ng tignan ninyo po. Hindi ka basta-basta, Kaya ako noon, napapanood ko yung vlog nyo hanggang sa sabi ko, saan ba makakuha ng seedlings na Saan ka bumili ng seedlings mo pala? Yung unang batch po sa parting Batangas. Oo. Meron kami nung una, ayan nakatanim. Siguro mga around 200 namili ako. Bago ito, namili ako kay Jemels. Kay Jemel sa... Nakita ko kay Jemels. Ayos naman si Jemel. Ayun nga po, kay Jemels nga po yun. Namumunga na yan. May mga na po bubunga na. Sumunod, meron uli akong kinuhanan nasa parting Nueva Ecija. Sabi ko, Hindi ka humingi sa PCA? kasi po Ang dami na nag-ano nga ako pinamimigay. OFW nga po ako Unang-una wala akong Nagmamadali ka. wala akong mautusan na na nabibili. Dahil kaya sabi ko hindi habang panahon mag-aano tayo, mag-abroad. Pero ilang years ka na nag-abroad sa Andy? Ano pa po ako 1999. 29. 1999 po sa Saudi ako 4.5 years. Bago yung company namin, in-encourage kami na mag-join dito sa Philippine base. So nag-Philippine base kami dito for 8 years. Oh. Ganun. Pero base ako dito. Kahit na wala akong trabaho, nasweldo ako.
Ang galing. Kasi maintenance po ang ano namin gas turbine. Pero that time, technician pa ako. Dalawa po kasi kami, power and water at saka compressor drive. Pag sinabi kong power and water, kasama na yung desalination, at saka yung power supply. At saka pagka-compressor, yung gas, yung oil, yan po yun. Pero ano ako dati, PGS, naging oil and gas. Pero isa lang din po ang nature ng trabaho. Hanggang sa umalis ako dito 2010, napunta ako ng Qatar, may nag-offer. Andy, kailangan namin ng eksperyensadong Kasi na-promote nga po ako nung 2006. Ngayon naging ako, supervisor. Hanggang sa sige, sabi ko sa amo ko dating okay, let me think. Give me a time. Maganda sweldo, sir. Eh, Yung mayaman. kung sa siguro makabili ka ng din. So, Oo, ang dami mo nabili eh. actually, sir, hindi ko pa may tracking ako eh. Business. Na lang, na mismanage lang, hindi lang talaga? Oo. Meron ako dati Bakit? 22. Ay wala nga pong misis Walang ko lang tao. walang tao. Plus yung driver ko umalis. Sabi ko, anong gagawin natin? Nakatambak diyan. Oo. Sinubok kong i-drive, hindi ko na hirapan ako. While waiting, sir, libutin nga natin yung mga mo. Sige pa. Yung property mo rito. Laki ng garahe mo, ha? Ayan po. Asan ang daan mo sinasabi mo dati? Ayan po, dati binakurang ko na po dahil nabili ko na ito eh. May daan dyan. Ayan po, yung daan dyan. Tsaka doon sa may Palabas. tangke, palabas po. Tirap kami sa buhay, sir, nung araw. Talaga. Oo. Sabi ko nga sa kapatid ko, umiiyak nga ako nung sabi ko, hindi ko kayo pababayaan. Hanggang sa ako, nag-abroad ako. Inano ko sila. At least yung dalawa, na ko na, yung ni-request ko. Nakuha mo rin Oo, sa trabaho. Ano na po sila, nandun na, mga 10 years na rin po. Isang dekada na rin. May sakyan na sila. Pero nung una dito, hirap na hirap kami talaga. Talaga. Pagka talaga, sir, pagka may nagloko, kawawa yung katulad mo, halimbawa, nagloko ka, Oo. kawawa yung kawawa yung anak Pamilya. mo. Anak Unang-una yung pamilya mo magsasuffer. Yung asawa mo, pwedeng kumuha ng iba eh. Pero kawawa yung anak mo. Di, mahihinto sa pag-aaral. Paano yung nila, pang araw-araw nakakainin. Nung unang dating nga namin dito, sir, sabi ko sa'yo, nung una, hindi ako marunong umakit ng niyog eh. Saan kayo galing? Sa sa Orion. Orion. Binenta ng tatay ko yung yung bahay namin. Bahay niya. Sa lugar namin doon, noong 1982, kami lang ang may 3 tricycle sa buong baryo. Dahil nag-aabot ng tatay ko eh. Hanggang sa siya sa sugal, wetting, yan, hanggang sa alam mo na yung iba pang bisyo, alak, ganyan, mga pambababae siguro. Hanggang sa naibenta yung namin, napunta kami dito. Nung mapunta kami dito, nakatira lang kami sa tiyan namin. Hanggang sa nagkaroon kami ng kubo-kubo. Bumabagyo nga, insakto. Pero kasama mo pa rin ang airpods mo sa nanay mo nung lumipat kayo Opo, dito? kasama. Kasi nga, nung sinabi ko, medyo ako panganay eh. Na medyo nagalit na ako sa magulang ko eh. Sabi ko sa lalaki, kung mamili ka, kung kami o yung ibang mo. Sabi ko, kung tatalikuran mo kami, baka sa susunod, hindi ka namin kilalaning Sinabi mo? Oo, sinabi ko talaga yun. Matapang na sinabi ko sa kanya yan. Ilang taon ka na nun? Siguro po mga nasa, na po ako, running na po, 16. Oh? Oo. Tama, 16? Oo, mag-16. Noong napunta ako dito, talagang sabi ko sa inyo, minsan isang beses lang kami kumain. Talaga, sir? Hirap po ng buhay namin nung araw. Hanggang sa, yun nga, nakapag-isip siya, dinala niya ako dun sa lola ko. Then lola ko medyo, yung kapatid ng lola ko. Hanggang sa, yun nga.
nakapag-aral ako. Pinag-aral ka. Pinag-aaral niya na ako. O yun, ako naglilinis ng bahay, ako ako katulong nila ako doon hanggang sa kapag high school ako. Sabi ng lola ko, kwento na ito, sir. Sabi ng lola ko at saka lolo ko dati, Andy, umuwi ka na. Hindi ka na namin kayang pag-aralin. Nauwi ka. Gusto nila na ako dahil dadalaw na lang sila eh. Although may capacity sila na kaya akong pag-aralin, pero siguro sa edad nila, gusto na nila akong Hindi ako kumikibo. Hindi ako Pero hindi ako malis, sir. Lumipas yung bakasyon, after ng nag-i-enrollan na pala. Kinitsaba ko yung driver. Sabi ko sa driver, araw-araw lilinisin ko yung sakyan. Driver ng... Kasi may dalawa silang pamasaherong sasakyan eh. Okay. Isang Ford Fiera at saka isang Jeep. Oh. Sabi ko, baka po pwedeng lilinisin ko yung 15 pesos, bibigyan mo ko araw-araw. Nakalikom ako ng 200 plus yata yan, ganun. Basta ganun. Kasi ang matrikula doon, 220 pesos. Bansat pa nung araw yun eh. Sa trade lang po. Puro coins pa yung ko. Sabi ko, bakit? Pasukan na pala. Sabi ko, wala akong kalam-alam. Pumunta ako doon sa Pumunta ako ng Bansat. Oh. Ano yung ibig sabihin ng Bansat? Bataan National School of Arts and Trade. Na dating ngayon, ngayon po ay BPSU. Ito na yung Bataan Peninsula? Oo, Peninsula po. Yan. And then, pumunta ako doon, nag-enroll ako ngayon. Oh. Sabi niya, pasukan na, sabi niya. 3 days nang may klase. Dumating ako ng po doon, mga alas 8. Saka pala pumapasok yung mga teacher sa admin, hanggang sa kada approach ako ng 8:30. Sabi niya, wala na talaga. Ag-approach ako ng mga alas 10, alas 9, ganyan, alas 9, alas 10, ganyan. Basta lagi ako wala na. Hanggang 11, hanggang kinukulit ko nga sila, halos nagagalit na eh. Hindi ako kumain hanggang hapon. Alas 3, nung may dumating na parang principal. Sabi niya sabi ko, sir, baka po pwede pong gusto ko pong mag-aaral eh. Hanggang sa sir, kanina pa nangungulit siya na sabi. Bakit ba nga ngayon ka lang? Sabi ko, hindi pa nga po ako kumakain eh. Sabi ko gano'n. Yun na, iyak-iyak tuloy ako pag Sabi ko, gano'n. Gusto ko lang po mag-aaral talaga. Sabi ko gano'n. Di sabi ng principal, bigyan mo ng baka kung kahit na vocational, dyan. Sabi ko, kahit na po, pattern making, foundry, basta gusto ko mag-aaral. Yun, pumunta ako doon sa bigyan ako, tuntua ako. Yung gutom ko, parang Nawala. nawala. Anong binigyan na kurso sa'yo? Foundry po, foundry technology. Ang ibig sabihin nun? Molding and casting. Yun ang dito ang tuwa ako. Yan lang, problema ko. Pamasahe ko na naman. Nabayaran mo yung tuition mo? Nabayaran ko tuition pa tuition ko. Bago ito na, naglalakad lang ako pagka Minsan, hindi ako kumakain. Minsan, kasi 6 pesos po, balikan di 12. Kung magta-tricycle ako, 250. 50 centavos na lang matitira sa akin. So, minsan lalakad ko yun. So, pagka yung 250, banana kayo, kakainin, yun lang ko. Yan. Pero sa lola mo pa rin ikaw tumira? Pero hindi, na na nila ako noon. Hindi, lang, basta pagka bigyan nila ako hindi. Pero minsan din ako nanghihingi. Pero nakatira pa rin ako doon. Sabi ko nga, hirap pala ako talaga. Pero ganun pa, nag-aaral ako. Hindi ka maniwala, Sir Bade. Yung buong school year na yun, yung 2 years ko na yun. Isang t-shirt ang ko. Suot ko. Araw-araw? Araw-araw yun. Nakuha ko pa doon sa nahalungkat ko doon sa doon sa lolo ko doon yung t-shirt na Lacoste. Lacoste yun, sir. Pero hindi puti yun, medyo dirty white ng kaunti. Oo. Sa 2 years ko yun. Suot ko yun. Kaya pagka umuulan, kawawa ako, kailangan ko yun, hirap. Kaya sabi ko nga,
Kung mag-ano pa ako, magloloko pa ako, hirap. Dito pagka kakain na, no? Kilala na ako ng mga kantin doon. Oo. Sabi niya, sir, kakain ka ba? Sabi ko, hinihintay ko yung mga kasama ko. Pero kumain na ako ng banana queue noon, tubig lang inumin ko. Inom lang ang tubig. Sabi ng, yung nagsiserve doon, sabi niya, kilala ko na yan. Tubig lang. Oo. Dahil minsan nahirap na Grabe naman. Hirap talaga. Pero father ko dati, nag-abroad talaga. Ano nga ako, sa akin napunta yung yung victim of poverty. Yung kahirapan, hindi naging sa akin. Ako yung time na, kumbaga sa nung dating sagana, sa akin napunta yung yung kahirapan. Pero kung siguro, yung mentality ko ay katulad ng iba dyan na hindi na ako mag-aaral, magtrabaho na lang ako, tulungan ko. Pero kung hindi, gusto ko talaga mag-aaral. Hanggang gusto kong tulungan ako yung mga kapatid ko. Hanggang sa inya, umuwi na ako. Sabi ko kay Lolo, uwi na po. Nung napunta ako dito, yan. Hanggang sa nagbabasketball kami dyan, mga 2 weeks na ako dito. Sabi niya, Andy, di ba kaka-graduate mo lang? Sabi ko po. Mag-exam ka dun sa planters. Buhay pa yung planters po nung araw planters product. O sige. Factor yun. Opo, yun, gypsum, at saka nandyan yung kanda nung araw gypsum, gypsum repressing plant, at saka itong chemical na Sino nagsabi na mag-exam ka? Mag-exam yung ka? po dyan, yung mga tatay ng mga tropa-tropa ko nung nandito ako. Nag-exam ako. Nilalakad ko lang yun, planters, bago isang lakad ko lang yun. Ayos naman, nakapasa. Hanggang sa na-abroad ako. Na-abroad akong ganun. Ngayon, nag-base na ako dito sa na 4 na taon at kalahati sa Saudi. Nung bumalik ako, nag-base ako dito sa Philippine base. Ano pa yun? GTSI pa nung araw. Hanggang sa minikapan ko ngayon yung minikapan ko itong, kasi ROTC at saka may isang subject lang ako na wala nang ROTC. Oo. Paano yan? Ay di, nag-enroll. Kaya mula Bansat hanggang sa BPS yun. Nag-aaral ako ng 1992 to 94, 94, nakuha ko yung 2008. Pero may nakuha ko yung diploma ko. BPS yun ngayon. BPS yun. BPS yun. Ibirahin mo, 92 plus 2,000, 8 years na, plus 8 years, 16 years. 16 years. Bago ko na ngayon, ngayon. Pero ang ganda ng Ba? yung kung ano lang ibigay sa'yo na kurso, grinab mo, tapos opportunity pala yan. Opportunity talaga, sir. Ganda pala ng... Ako talaga, sabi ko, hindi ko gagayahin yung nag-a-addict dito. Yung mga kasama ko, hindi na nagsipag-aral yung iba Wala silang talaga Walang pera, walang Sila yung mga ko. Pero sabi ko, ako gagawa ko ng paraan. Kung kinakailangan na ako paghukayin mo ako dyan, bigyan mo ako ng 100 lang o kung magkano para makapag lang ako. Gagawin ko Yun na nasa isip ko. Sabi nga kasi sabi nga ng isang sabi niya, knowledge is the key that cannot be stolen. Once na nasa isip mo na yan, di na kaya nakawin sa iyo yan. Kaya sabi ko, at least, actually, engineer nga sana kukuhanin ko wala namang walang magpaaral. Pero ngayon sa trabaho ko, sinasabi nila ko, engineer ako. Sabi ko, engineer. Oo. Makina yung ginagawa namin Oh. Ibig Trabaho sabihin, engineer. Engineer. Ibig sabihin, malapit sa Sabi sa akin Mechanical ng engineer. are you engineer? Yes. Di sinabi sa mga kasama ko, engineer ba yun si Mr. Tanyala? Hindi. You said you are engineer. Yes. Engineer. when we discussed last time, near the engine, right?
Near the engine. So that time I was engineer. Now we are engine par. So ito yung crayfish. Ito po yung ano, yung crayfish namin eh. Libang-libangan mo lang to. Eh po libang-libangan. Oh, yan. Meron po yan. Ayun, Sir Bade, ito po. Ayun. Ayun, kita mo. Talamin ko ah. Yun. May mga laman po yan. Kaya sabi ko nga, Sir Bade, ang Panginoon talaga, ano eh. Ikaw ang gagawa ng ano mo. Pagka talagang Choice mo, no? choice mo, Choice mo ang Choice mo. buhay mo. talaga, totoo po yun. Choice mo ang buhay mo. Kung gawa, Anong structure na to, sir? Bakit, ano? eh, Bahay dapat to. wala pong mag-manage eh. Nabili ko na ito, ano ito eh. Nabili ko po ito, ano na. Kaya ginawa namin. Actually, pinag-training ko yung misis ko ng ano, bioflock. Oo. Nangyari? Nag-work? Failure po. Bakit? Ay, wala, nagkakamatay. Baka may mali sa process. Eh kasi, iisa kami ng ano eh, senaryo na sinasabi, yung mga kasama namin eh. Ano? Failure din daw sila eh. So, ibig sabihin, hindi ano, may kulang. Ito, sir. Ito, sir. Hanggang doon po yan. Hanggang yun sa baba. ito. Kalsada yan. Kalsada na ba yan? Ito po, may ano dyan. Ito, may kahit papaano, nakakaani-ani ng saba. Ayan po, may bunga oh. Ayan oh. Oh, may bunga. Ito. 49 square meter to eh. Ayan eh. Ayan. Ito, hanggang doon pa po yung sa akin. Ang may kalsada dyan. Ayan po, may kalsada po dyan. Ayan. Ito, sa kapatid ko ito. Yung dalawang kapatid ko, na nasa Saudi. Puro lalaki kami. Ilan kayo? Di bali 6. 6 kayo? Puro Anim. lalaki? Hindi po, yung isa babae. Ah, okay. Yun nandun. Yung dalawa nasa Saudi. Yung dalawa nasa New Zealand. Ngayon? Ito, nasa New Zealand yung ano. Kumandalat ang buhay niyo. Ay, sabi ko nga sa kanila, tutulungan ko sila eh. Ikaw lahat May time pa nga, Sir Bade, na umuwi ako dyan, dahil nasa lola ko eh. Ano yata yun? Noche Buena o ano. Sabi ko, dahil ako nag-aayos sa kanila eh. Sabi ko, kumuha ka ng hotdog tsaka tinapay. Kaya mga ano. Uwi ako dito, mga alauna. Kita ko yung mga kapatid ko. Walang pagkain. Oo. Sabi nga ng kapatid ko, "Kuya, di pa kami kumain." Ay, iyak ako eh. Sabi ko, talagang, minsan hindi patas yung ano. Hindi patas ka ako yung... Pero sabi ko, huwag kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo. Hindi habang buhay ka at magiging ganito tayo. Sabi ko. Ngayon kaya nga sabi ko, gusto ko mag-aral. Alala, ako, na-tempo lang talaga ako na na gusto ko mag-aral, wala magpa-aral sa akin. Yung ibang naman, pinag-aaral, lolo ko. Hirap ng buhay, Sir Bade. Ni magnakaw, hindi pumasok sa isip ko yan. Yung sabi ko, basta sa magandang paraan. Kaya di natutulog ang Diyos. Sabi nga, yung mga ibon niya eh. Oo. Sa umaga, hindi alam ang destinasyon, nagkakaroon ng Bagayan. Oo. Kaya nasa tao talaga, Sir Bade. Pero tignan mo naman, ang ginawa sa akin ng Panginoon. Di lang ako pinagpala, pinagpiko pa. Sabi ko, hindi ka lang pinagpala, pinagpiko pa. Ay, tingnan mo naman. Kumusta yung parents mo? Ay, yung father ko po patay na eh.
ano lang. Pero malaki din gastos talaga. Hanggang sa ano. Yung biyanan ko nga, pinagaling ko, pinagamot ko rin, hindi rin nakasurvive na breast cancer. Mga nasa 3M din ang ginastos ko doon. Dahil kong ano din, tinulungan, hindi ano. Yung nanay mo, buhay pa? Buhay pa, nandiyan. Nasa'yo? Nandiyan pa pagka ano. Ay, gusto nga sumama doon sa bundok eh. Ngayon? Gusto ko yung kamano siya na. Ay, siguro pinapanood ka rin eh. Nanonood din? Nahilig din sa ano siya eh. Hirap ng buhay, Sir Buddy. Pero, ganun lang siguro. Hindi ka lalaban ng patas. Wala. Pagka gumawa ka ng illegal, parang ilagay mo na yung isang paa mo sa hukay. Ganun po. So, laban lang tayo sa buhay. So yung farm mo sa bundok, kumikita yan? Actually, sa saging po, minsan nakakatiba. Ay, pero Pero may tao ka doon? nagbabayad po ako doon. Nagbabayad. Ay, dalawa ito, pati dito sa ano, binabayaran ko rin to eh. Actually, Sir Buddy, itong ano ko na ito, yung dwarf ko na ito, 2010, tinaniman ko na yan. Nung tinaniman ko, may suha at saka yung nyug. Kaya lang di pa dwarf yun. Ay bakasyon lang ako. Siguro 5 days before ako pa-flight. Oh. Nagkawala yung pananim ko. Inukay? Ewan ko po, hinukay yung ano eh. Bago yung ano ko, Ay, hindi pa naitanim? Hindi Natanim po. na? naitanim na po. So hinukay nga nila? Ay baka ganun. Ewan ko, basta nawala. Pati yung kubo ko, sinunog. Ay, grabe naman. Kaya sabi ko, ano ba naman ito? Sinabi ko sa tropa ko nung ano. Nakaalis na ako. So, bumalik ako nung next following year. Dumating na ako. Sabi ng tropa ko, kung gusto mo talaga magkaroon ng ano diyan, ng nyug o ng ano. Yung kapitbahay mo, gawin mong bantay. Dahil wala naman ikang ano diyan. Tigarian din ng ano. Pero mahirap magbintang, yung mga kapitbahay mo o tsaka ano. Sabi niya, iyon ang gawin mong bantay. Di napaisip ako. Oo nga, no. E di, bumili nga niya ako kay Jemels. Actually, dito yun, Sir Buddy, dito. Bago ko tinanim yun, 6 months na. Kaya malalaki na po yun eh. Pero tignan mo naman ngayon, 2.5 years. Sa ano, mamaya, drawing ko yung ano, pagkakaano noon. Kung paano ginawa. Kain po muna tayo para ano. Sige, sir. Para O, ang ginagawa niyo dyan? tara po, kumain po muna tayo. Nasaan yung belt ko? Nando, nahulog na ba? Pumayta pa eh. Yan, nahuhulog na yung mga pantalon ko eh. Ano nga, Sir Buddy, kala ko, namiss ko yung mahabang buhok mo. Si ma'am, Ay, kausap po si ano, yun, yung nagre-retong driver. Kumakumpare ko rin po yan. Sige na. Kain po muna. Kanya-kanya ano na po kayo. Sige na. Sige. pasama natin sila ma'am para Kumain. kwentuhan tayo. Kung saan ka nakakarating, Sir Buddy, ah. Yes, sir. Talagang, Yan. Ano ko eh. Kung saan-saan eh. oo nga po eh. Saan nakakarating? Oo nga Kailangan, po sir, eh. eh. Hindi, kailangan talaga yan. Kailangan. Pagka ang sipag ay sinamahan mo ng ano talaga, ng tiyaga, ay meron kang nilaga. Iba't ibang nilaga. Ganun talaga. Ako makatulog nung ano eh. Sabi ko, Loves,
sumagot na si Sir Buddy. Tuwa ako nung ano eh. Sabi ko, ayos eh. Doon na tayo kakain sa ano. Sa farm. Kaso, Sir Buddy, yung pag pumunta tayo doon sa Mount Samat, pero dito muna tayo sa ano ha, sa Bless, sa Dwarf Coconut. Katapos dito, Sa kadakyat. didemo ko lang yung ano, bago ano, saka tayo aakyat. Pag akyat, baka hindi po pwede yung sasakyan mo doon eh. Dahil, Iiwan na lang. Iwan ito. pwede siguro iwan dito. Dito na. Ngayon, pasusunodin ko na lang mamaya yung owner. Sige pa. Meron ako doon, mga lansones, mga ganito na po yung katawan eh. Ganyan. Medyo mataas. Eh, nung mabili ko po yun, ano eh, Nalilit lang. maliliit lang. Maliit pa siguro dito, liliit lang po. Eh baka ano na naman, pag namunga maasim. Hindi, i-graph mo. Hindi ko nga po alam kasi na ganun talaga eh. Dahil, siyempre, pag sinabing, okay, ito, grafted ito ay dwarf. Hindi mo alam eh. Hindi ka Hindi, makasiguro. halimbawa lang, no? Pangit. Namunga, pangit. Dugtungan mo na lang yun. Eh, saan kaya kukuha ng ano? Ng sayon. Ayun nga hanap ng matino na pwedeng makuha na ng sayon. Kahit po kaya medyo malaki na, kahit pwede pa yan. Hindi, yung di ba malaki yung puno, may mga sanga. Yung mga sanga, nagkaroon ako ng idea. yung mga Ayan, sanga, Pwede. magtitira ka na lang ng sanga, yung ngayon dudugtungan mo. Oo nga. Mamumuna yun. Ang tanong, saan ako bibili kaya nun? Hanap tayo Ayun pala. ng trusted. Marami Kaya ako. naman na, baka. Yeah. Ang puno ko doon, mga Mindoro. mga 70, meron. Ang sarap ng, nakita mo ba yung vlog ko na yun sa Mindoro? Yung hitik na hitik sa bunga ng lansones, ang sarap. Ay, oo, parang Busog na busog ako. Kain pa rin ako. Sobrang maganda experience. Pati mangga, meron ako doon, 100 piraso. Kaso, ewan ko ilan na buhay. Ang mangga mo huwag mong palakihin. Huwag mo nang Yun po palakihin, talaga sir. yung business nila. Yung ano, mga ganito na rin po ang katawan eh. Yung nasa... Hanggang pag ganito, Pero nagbebenta talaga. taprun mo na yan. Tanggalin mo na yung talos. Sabihin ko nga sa ano ko. Tapos, Sabihin ko. pasasangayin mo ng 4. Ah, ganon. Tapos yung, di ba, pataas yan. I-ano mo yun, tataliin mo yun para lalaki siya, ganyan na yan. Hindi kaya mamatay yan? Hindi. Eh, sabihin ko kayo. Pag pinutol mo yun, kakapal yung puno. Pag hindi mo pinutol, payat yung puno. Ngayon nagbabantay ko kasi isa-isa eh. At saka pag bulusok mo doon, ako po. Diretso ko na sa Mapapadyos baba. ko po, Rudy. Para pag nagbunga, hindi mataas. Para pag nagbalot ka ng Talagang bunga, ano po siya, bundok. mababa. Opo. Konti lang. Malayo sa pinaka- Konti lang ang bubunga niya. Pero, yung management mo, madali. Problema ng mga nagmamangga ngayon, yung Pero sila yun eh, magbabalot. maganda yun kung saan makakuha talaga ng ano ng lansones. Yung sayon. Oo, sayon. Mahirap kasi talaga bili ka ng bili na ano. Ibebenta sa'yo lahat kahit na native. Yun nga po, oh. Yun ang problema pagka ano. Eh ngayon, sinabi ko nga sa inyo, tigan nyo nga, oh. Nabiktima rin ako doon. Ilang taon na bago, Let's go na. pwede siguro. Si Sir Buddy, ito po yung engineer Hello, ko. buddy. Aba, ano po yan? License po yan. Kyle. Kyle. Si Boknoy. Parang tropa ko lang to eh. Sir, parang hindi pa nga engineer eh. Tropa-tropa lang. Yung mayaman daw yung mga mechanical engineer eh. Engineer din to, boy. Near engine. Engineer. Katawa eh. Pupunta na doon pa. Oh, Sama ka? dahil panggabi po eh. Tutulog ka pa? Tutulog. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed. Yeah, pero ano nga bang Dubai nung unang panahon? Sa video na to, gagawin natin sa Ultimate Dubai Food Tour sa Old Dubai. Mula sa mga murang authentic Indian street food. Is this good? Good. Oh, good. Cheers! Di pang karaniwang Emirati snack.
Ba't ganun? Mas maasim to. Abot kayang Afghani breads. This is 7. Ito masarap. Hanggang sa meat overload ng mga kebabs. 10 ng oras ako nakaupo sa eroplano. At masasabi kong sulit naman ang sakit ng puwet ko para sa kebab na to. Ready ka na ba? Tura! Welcome back sa Dubai. At para sa unang araw natin, ay dadayo tayo sa area na tinatawag na Old Dubai. Old Dubai is the city's soulful epicenter. It preserves the heritage of a bygone era through the alleys of the Al Fahidi historical neighborhood, where the bustling aromatic souks, where gold, spices, and textiles have been traded for generations and generations. Oy, pare, isang magandang araw. Welcome back dito sa Dubai, UAE. For this episode, pupunta tayo ng Old Dubai at maghahanap tayo ng iba't ibang authentic Dubai street foods. Nice to be back, pare. Kasama natin yung mga team Dubai natin. Nandito si Von. Nandito rin si Duday EUT Corner. How are you guys? Bigla silang nahiya. Anyway, so nakasakay. Ano tawag? Bangka ba to? Abra. Abra ang tawag dito. So, ito yung isang way. Actually, pwede ka rin mag-metro, mag-train papunta doon. Pero pinili namin to para very traditional. At yeah, this will be a 5-minute ride. And see you. Tingnan natin ang makakain natin sa Old Dubai. Tara! Makaluma, sinauna at sobrang kabaliktaran ng modernong Dubai. Pero ang nakakahanga dito ay ang pagpreserba ng kanilang kultura, pamilihin at higit sa lahat, pagkain. At speak of pagkain, halika, kumain natin ang unang food trip natin. And let's eat some authentic, cheap Indian street food. Okay, Pops, touchdown sa unang food trip natin. Meron dito isang very narrow alleyway na nagbebenta ng iba't ibang authentic Indian street food. I mean, Indian food's one of the, how do you say this? Para na siyang cornerstone o very vital na itong kusina to sa buong Dubai. At simulan natin, order na tayo. Okay, Pops, so what's your name? Al-Shab. So, nandito sa Al-Shab Restaurant. Makikita mo dito, Pops, sobrang daming, very colorful na pagkain. Meron tayong ito yung pani puri, iba't ibang fried food, banana, samosa, Jollibee, at marami pang iba. Siguro, order tayo ng, pani puri? How much pani puri? Only 5 draw. Okay. Okay, ito na yung pinaka mint natin o pani. Okay, Pops, nandito sa loob ng pinaka preparation area nila. Order na ako ng pani puri which is gawa na. Ito naman dahi puri. So basically makikita mo, ito yung pinaka mashed chickpeas natin, may spices. Ito yung pinaka puri o yung pinaka parang circular crispy bread. And then lalagay niya dyan. Yung pinaka kakaiba, lalagyan siya ng yogurt. May yogurt to. Ito yung parang red chutney natin. Ito yung gram, fried gram. Okay, Pops, halika na. Tikman na natin to. Una, itong pani puri. Sobrang busy dito. Alokin kanila. Dito ka na kumain. Kabayan, dito ka na kumain. Pero, ito na yun. So, ito yung pani puri natin. So, dito, Pops, pansin mo, compared sa Mumbai o sa India, kahit pa paano mas sanitize yung pinaka-panipuri niya. So, ito na yon. So, pwede mong gawin, lagyan mo ng mga chutneys natin. So, ito yung mint. Bubuhos mo konti. Then, lagyan mo rin itong red. So, may chutneys na to, pinaka-pani. Tignan natin. Cheers. Is this good? Good, good. Oh, good. Cheers. Pasal pakura samsa. Malamis-namis to. Yung parang red chutney, kalamanghang. Hindi, may konti. Pero parang siyang sweet syrup. And then, yung pinaka-green pani natin, medyo minty, mabango sa bibig, may anghang din siya. Lalagyan natin. Itong red sauce matamis, nagulat ako. Isa pa nito. Cheers. Ang ganda lang nilagay. Okay. Literal, explosion of flavor sa bibig mo. Ang sarap din yung lutong ng pinaka-puri natin. Ang nipis lang, sobrang comforting. Basic pa lang to, may advanced tayong panipuri. Ito yung tinatawag na dahi puri. So makita mo, pagkakaiba, may yogurt siya. Wala siya nung green chutney, pero meron siya nung red chutney. Cheers! Very creamy. Milky. Yung yogurt niya hindi maasim eh. Matamis-tamis. Ito yung parang pinaka-protein mo dito, yung chickpeas. It's been a long time. Alam mo na, curious ako kasi meron pa sila dito. Meron pa sila ibang pritong pagkain. Von, anong masarap i-try? Tingin mo?
pakora? Can I try one? Kasi onion pakora. Ayan. Ah, very good. Okay. Cheers. Alam mo yung fried dilis na ano? Alam mo yung fried dilis na may butter? Parang ganun pagkakaiba. Walang dilis. Yung onion niya, parang hindi ka na kumakain ng onion eh. Basically green onion siya and then sobrang mahal siya. Parang kumakain ng donut na ano, savory. Ayun, sila Bon tinitira na yung panipuri. Duday, anong ginagawa mo? Oh, dito oh. Kuha ka na ng kuha. Gulat ka na lang magkano na yung bill mo. Kasi parang kuha ka na ng kuha ng pagkain yun. Cheese. Yeah, cheese. Masya pa. Cheese samosa. Yes, cheese samosa. Wow, very hot. Bagong luto pa. Okay, hati ka. Bon, hati tayo. Biyakin mo. Ito may cheese. May cheese ba sa'yo? Meron naman. Okay, tikman natin. Cheers. Harap. Harap. Parang kumakain ng mozzarella. Ha? Mozzarella. Parang kumakain ng mozzarella stick pero in samosa form. Ang galing. Kasi itong stall na to, since 1970 pa. Anyway, minsan pa itong katabi, nagbibenta ng ibang Indian food. Brother, shukriya. Ganyan naman. Yes. Thank you. Okay, Pops, ito na yung ating una. Bell puri. So ito yung pinaka-rice. Crispies natin. Lagay ng cucumber, onions. Ito parang mashed chickpeas. Hindi ko masabi. Meron tayo ditong chutney. Okay, pani. Ito parang... Okay. Parang red sauce. Green chutney. Sibuyas, onions. Meron tayo special chutney. Ito yung parang... Yeah. Ito yung puri. Papri. Okay. Masala. Hahalu-haluin. Ito na yung gusto nyo. I-mix. पन्नू के हाथों में आज मेहंदी रची है बाबू की आंगन में आज खुशियां सजी Sibuyas. Naglagay ng sibuyas. And then, ito na yung mga chutneys. Green chutneys. Tamarind sauce. Special chutney. Di ko alam paano naging special yon. Masala. Wow! Okay pare, another Indian food, literal katabi lang. Feel ko magkakakilala, baka magkakamag-anak yung mga yan eh. Anyway, try natin tong Sev Puri. Na-try ko na to sa Mumbai. Delicacy nila to. Sobrang daming ganap pare. It's colorful, very vibrant, overloaded. Sige. Okay, tikman natin. Okay, cheers. Wow, manghang siya. Grabe sumisigaw yung mga spices. Ang daming ganap. Spicy, sweet, salty, mabango sa bibig. Texture, malutong. Yung chickpeas, sobrang mushy. And then manghang siya. Itong gram flour, malutong. Kahit yung onions niya, may lutong din siya eh. And that sweet chutney pare, yung tama rin chutney. Lagyan mo ng konting chutney. Cheers. Parang mas masarap to. Kasi yung tikman ko sa Mumbai. Mas manghang to definitely. As in manghang siya. Ito yung isa pa. Ito yung bell puri. Makita mo, Pops. Ang dami ring ganap. Mahiya ka talaga sa ingredients dito, no? Parang feel ko nung invento to, sabi nung Indian, sige, lagay mo na kahit ano ba meron dyan? Meron pa natira? Sige, lagay mo na rin. Parang ganun nangyari. Sige, makikita mo, yan yung para siyang mga popping rice flour. Tikman natin, cheers. Okay. A little bit dry. Kasi sinexpect ko. Parang siyang popcorn na malambot. Maliliit na butil-butil eh. Tapos nandun yung onions, kamatis, coriander meron din.
Mas masarap yung ilalagay mo ng chutney. So, meron tayo dito, pwede mong gawin. Yan, i-scoop mo. Ang i-scoop mo to. Okay, cheers. Grabe. Parang ngayon ako naanghangan sa Indian food. Manghang yung versions nila dito. Ang masarap. I mean, gusto mga kain ng authentic Indian food. Ang galing lang kasi isipin mo nakapunta tayo ng Mumbai, which is meron na tayong parang benchmark ng authentic Indian street food. Ano? Hindi kompleto. Thank you, bye. Shukriya. Hindi kompleto yung Indian food experience mo if walang chai. O dito sa Dubai, tawag nila karak. Ay, tingnan natin to. Cheers. Wow! Ang init. Oh, pero sarap, ang bango, ang milky, ang sweet. Anyway pare, lakad-lakad pa kami dito. Then proceed tayo next food trip. Okay, so nakasampa na naman ko yun sa parang bangka. So yung kanina, Old Dubai yun. Ito naman, yung pupuntahan. Ano paano pupuntahan natin next? So, Dubai also. Dubai also. Isa Dera also. Okay. So ibang area naman yun. Doon ako maghahanap ng iba pang food trip. Tingnan natin mahanap. So sa area na to, more on yung nakain natin Indian food. Doon siguro most likely may Indian food din, pero hindi ko pa alam. Sobrang clueless ang ginagawa ko ngayon. Nag-explore ng mga pwede natin kainin. I did some research. May mga makakainan naman doon. Pero tingnan natin kung ano pwede natin makita. Old Dubai is the city's oldest traditional market. Located sa southern side ng Dubai Creek, serves as a historic counterpart to the gold and spices souks found across the water in Deira. World famous ito para sa mga textiles including raw silks, cottons, hand-woven fabrics, at iba't ibang embroidery. At mahanap po rin dito ang sikat na gold soak kung saan masasabi daw na mura ka makakabili ng iba't ibang ginto sa iba't ibang hulma. And let's stop with history and let's eat some childhood Emirati snack. Omani chips. Thank you. Okay pare, nakatawid na tayo dito sa tinatawag na Old Deira Souk. So Paps, unang titikman natin tinatawag na Omani chips with laban up. Sabi na kaibigan ko Emirati na content creator din dito si Fid Kiani. Shoutout sa'yo bro. Ito daw yung childhood snack nila. So basically Paps, simple lang, dalawang recipe lang. Nakikita mo, ito yung Omani chips o chichirya. And then yung gatas niya, tinatawag na laban up o parang yogurt drink nila. Sige, alam mo, gusto ko lang muna siya inumin. Cheers. Ba't ganun? Mas maasim to. Wow, mas maasim siya. Definitely, ang asim niya, grabe talaga. Para siyang gatas, nilagay mo sa rep. Na yung rep hindi nakasaksak. After 1 week, kinuha mo yung gatas, ganun yung lasa niya. Sige, so sobrang saturated na chichirya natin. Titikman natin. Galing. Laking tulong ng chichirya. Yung chichirya natin, para siyang mga Arabic spices na hindi mo maintindihan. Salty, may konting sourness, and then na-soak siya dun sa laban up na gatas. Okay, ang galing kasi yung contrast of flavors ng asim tsaka alat. Bagay siya. Pansin ko rin, parang sobrang ma-pepper din yung pinaka-chichirya. Kung tatanungin mo ako, hindi ko inumin yung pinakalaban up na mag-isa. Parang kailangan may chichirya. Okay, nag-gets ko. Feel ko ito ngayon masasabi natin childhood snack. If lumay ka sa Dubai. Kasi, how do you say this? Ang dali gawin eh. Kahit nga siguro, hindi mo na-orderin dito. Isipin mo, punta ka lang convenience store, bili ka laban up, bili ka chichirya, Omani chips, and then paghaluin mo na. Pwedeng-pwede na. Parang ito yung nagawa ng 12 a.m. na madaling araw, na wala na siya makain. Sakita niya may laban up, sakita niya may Omani chips siya, tapos pinagsama niya lang. Sabi niya, uy, pwede pa lang delicacy. Lakad-lakad pa tayo dito sa Old Deira. Hanap tayo next food trip. Ayos, thank you.
26. Okay pare, nandito na tayo sa tinatawag nilang gold. So kung saan pwede ka makabili ng iba't ibang hulaan nyo. Gold, yes. Sabi nila mas mura daw yung gold dito. So kung gusto mo ng kwintas, bracelet, sing-sing, magpo-propose ka na, dito ka na bumili. Dahil may gold dito, meron din yung ice cream na gold din yung presyo. 26 AED na sa 400 something pesos na itong buong to. Pero pagkakaiba dahil nasa Dubai ka, ang gatas na gamit nila is gatas ng camel. Look at this. So dalawang flavors to. Meron tayong saffron dito, o parang Iranian na parang spice. And then dito meron tayong itong dates. Tikman ko muna itong dates. Oh, sarap. Ang sarap ng tamis niya. Para kang kumakain ng berry na hindi maasim. And then ang kapal ng gatas. Jump in the car. Oo, ang creamy. Sobrang creamy niya. Try ko tong saffron. Cheers. Wow, kakaiba rin. Para siyang bulaklak sa isang mahalimuyak na hardin. Okay. Okay, this one para siyang caramel. Parang kumakain ng caramel. Alam mo, kung tatanungin mo ako may pagkakaiba ba lasa ng gatas, ng camel, parang wala naman. Siguro richer, thicker, creamier. O ewan ko baka sa pagkakagawa lang nila. With roughly 300,000 Afghan citizens sa UAE, the prevalence of these bakeries brings a taste of home to many Afghani. Kaya sikat na sikat ang mga Afghani breads dahil sa fresh, artisanal quality na binibake sa traditional flame tandoor oven na hindi sasakit ang bulsa mo dahil napakamura nito. Okay, Pops, next food trip dito sa Dubai, sikat yung mga tinatawag ng mga Afghani bakery. Pops, ibang klase ito. Ang bait nga ng may-ari actually. So makikita mo, ito yung tinatawag na mutton potato bread. Look at this. Pakita ko sa inyo, wait lang. Grabe. Ang daming karne. So ito mutton to. So para siyang pizza. Ngayon dahil medyo winter dito sa Dubai, 'di ba? Pag nalalamigan ka, pwede mo na sa mukha mo. Kaso lang, hindi pa naman sobrang lamig. Sige. Ang problema dito, Diyos ko, ang init niya. Cheers. Parang kumakain ng makapal na quesadilla. Yung karne hindi ko pa nalalasahan, isa pa. Yung karne, may mga karne siya. Pero ba't ganun, hindi ko nalalasahan. Pero I mean, the quality of the bread. Makapal, smoky, definitely. Sesame seeds, lasang-lasa mo. May konting tosta siya. Parang kung kumakain ng pan-fried pizza. Problema lang dito, parang hindi ko malasahan yung karne. Okay. Okay yun, meron nga. Lasang corned beef na rin, oo. Usually, mukhang corned beef. Yung lasa niya mukhang corned beef din. In fairness, ang daming langaw dito. Marami na pang langaw sa Dubai. Ayun. Ito yung makarne. Pero dito ako pinaka-excited. Ito yung honey cheese pops. Look at this. Wait, napakita ko sa inyo Makikita nyo lang. Look at that, grabe. Kung may honey sa labas, and then that gooey cheese sa loob. Cheers. This is 7. Ito masarap. Ang ganda yung cheese na gamit nila. Sobrang, how do you say it? Hindi lang siya creamy, milky din siya. And then that sweet honey glaze. Really the best so far. Like, imagine ko, pagkagising mo sa umaga, ito yung kakainin mo, ito yung bubungad sa'yo. Why not, pare? Oh, ito parang Pops, isang bread na malaki na to, parang wala pang 100 pesos. Kung pupunta ka ng Dubai, sabi ko sa'yo, it's a must try na kumain na Afghani bread, kahit anong flavor. Pero sa akin, favorite ko, ito yung honey cheese. Okay, gawin natin. Lakad-lakad pa tayo, then hanap tayo ng last food trip dito sa Old Dubai. From Afghani breads, let's eat some heavyweight Afghani meals katulad na lang ng iba't ibang overloaded meat kebabs. Okay, Pops, last food stop. Nandito tayo sa isang sikat na Afghani restaurant. Makikita mo dito, Pops, meron itong pulaw. Basically, parang version ito ng biryani na mas malinis yung itsura. And then makikita mo ito, sa pagkakaalam ko, mutton to. So mutton siya, ito yung pinaka-rice natin. And then yung pinaka-protein na natin, umorder yun ng kebab, which is papakita ko sa inyo ngayon. Pops, dito sa area naman to, ito yung iba't ibang kebab natin. Chicken, lamb, Shami kebab. shami kebab, chicken. Shami kebab. Okay. Budi kebab. Okay, Afghani. Afghani kebab. Afghani. Okay, first time ko nakakain ako ng Pakistani kebab, Iranian kebab, pero first time ko nakakain ng Afghani kebab. What a way to end our food trip. Malapit na maluto to.
Okay pare, last food trip natin. Ito na, tapusin natin ang bigatin. Ito yung ating Afghani pulao with Afghani kebab. Paps, alam mo gusto ko simulan sa kanilang chicken kebab. Oh, grabe, ang init pa. Sobrang init pa. Ang juicy niya. Cheers. Gis ng oras ako nakaupo sa aeroplano. At masasabi kong sulit naman ang sakit ng puwet ko para sa kebab na to. Grabe yung spices niya. Cumin for sure meron. Coriander. Ang juicy niya, ang fatty niya, ang smoky niya. Ang sarap nun. Yung kinain ko chicken yun. Mataba siya, kahit chicken siya mataba. Sa Afghanistan, ito yung parang version na ng biryani. Kung pansin mo, kita mo yung setup natin ngayon. Very Emirati din yung style. Kita mo sa carpet tayo, nakaupo. May unan sa likod. Pag nabusog ka, pwede ka na matulog. Pero sige, tikman natin to. Not heavily on spice. More on yung ghee yung nalalasahan mo. Yung parang taba, yung parang oil nung karne. Tapos yung parang nakikita mo mga bilog. Yun yung parang raisins. This time, may soup tayo dito, free soup. Parang siyang gravy kung tutuusin. Tikman natin. Ang gulo ng lasa niya. Mas magulo pa to sa shota mo pag tinatanong mong, galit ka ba? Sasabihin niya, hindi. Ganon siya kagulo. Hindi ko may explain. Una, may lasa siyang bango. Tapos biglang 1 millisecond, wala na. Bigla wala na siyang lasa. Okay, pero alam mo, para maganda siyang palate cleanser. Kuha natin tong beef. And then kuha ng konting pulaw. Ay hindi, lagyan natin tong yogurt. And then kuha ng konti dito. Yung karne nila, yung beef nila, may konting laban. Medyo chewy siya. Though fatty siya, like may bounce siya, pero medyo nguya ka. Pero masarap pa rin. I mean, wala ka marereklamo. And then yung yogurt natin, extra flavoring, extra texture. And then last one, gusto ko i-try itong lamb. Ito juicy oh. Kita ka mo naman, juicy pa. Tapos kuha tayo ng konti dito sa gilid. Patakan ko ng konting lemon. Lagyan ko ng konting sibuyas. Lagyan ko ng konting yogurt. Okay, cheers. Welcome to Dubai. Alam mo, hindi ko lang na-expect na meron din palang kebabs yung Afghanistan. Not overpowering yung flavor niya. Pero pinaka-masasabi ko na sobrang mamantika siya, as in mamantika. What's that? What? Pakora yes. Free food. Dito alam para sa libreng pagkain eh. Problema lang dito, daming lamok. Fairness, ang daming langaw dito. Marami rin pang langaw sa Dubai. Boom! Pare, dito nagtatapos ang ating episode. First episode dito sa Old Dubai. Sana nag-enjoy kayo doon. Sobrang wide variety ng mga kinain natin, from Indian food, authentic Indian food, nag-Afghani food din tayo, nag-dessert din tayo, tinuro ko kayo. Sana nag-enjoy kayo. Unang episode pa lang to, marami tayong makaabang-abang na episode pa na darating. Gusto magpasalamat kay OG Pops Von since 2018. At si Duday, i-record, follow niya sa description below. Ako si Chewy, dito sa Dubai, UAE. Nagsabi, stay safe. Good night and goodbye. Bang! How are you? Nakasubscribe ka na ba? Ba't di ka mag-subscribe? Bon, sabihin mo sila, pagalitan mo. Subscribe ka na. Subscribe ka na. Yan. Poof!